Ako si Master Sergeant Joel S. Flores, 815341, Infantry Philippine Army. Ranger Class 137-99. Ah, Ano mo? Dati. First assignment ko is 11 company. Then assign ako sa 6 company, 4th company, and 16 company. So, Ranger. Oo, organic ako sa regiment. Encounter na hindi ko makalimutan yung nangyari sa area ng 6ID sa Barangay Tuburan, Maguindanao, Norupi. Anong taon? 2000, March 23, 2003. So, ano yung mga kinoconfront yun ng mga kalaban? MILF, Yun yung mga kasagsagan ng kasagsagan nun ng MI. During that time, Master, ano yung rank o designation mo? Ako noon is corporal. Nung time na nag-operate kami, ginawa akong guide ni Captain Ginulbay. Siya yung CEO. Sa CEO namin si Captain Ginulbay. Pakwento mo na, Master. Mula noon, galing pa kami noon sa Hulo. Sakay kami si 130. Kasi ang 6th Division, may info na haharasin. Kaya nung kapanahon na nung panahon na hirap, may info na harasin. Kaya nung pagdating namin doon nung gabi, pinapaputukan na ng M203 ang division. Di pagdating namin doon is briefing. Briefing agad, pinatawag si Batcom. Ang Batcom ng time namin, ang Batcom is si Major Bolivar. Briefing nung gabi si Batcom, tsaka S3 ng batalyon. Then pagka-briefing, kinabukasan, ang briefing ni Batcom, mga CEO naman. Pagkatapos sa CEO, S3 naman ang company. Di pagkatapos ang briefing, prepare kami. Pagkagabi, alas 2 ng 23, 24 naman ng gabi, jampong kami. Alas 2 ng madaling araw. So, okay. Operate agad ang area. May info na agad na harasin na yung 6ID. Di yung info na yun, briefing kami. Pagka-briefing, automatic, kinabukasan nga ng gabi, jampong. Load kami siguro mga isa ka batalyon is mga 12 ka 6x. Mula division hanggang doon sa target is mga 6 click lang. Malapit lang talaga kasi may info na talaga na harasin ang division. Ngayon, pag jampong namin alas 2, drop kami sa LDLC. Pag drop namin sa LDLC, lakad lang kami kaunti, mingaw yung area. Parang walang kalaban. Ngayon, ang leading company is 11 company. Ngayon, ako is guide sa leading company. Ngayon, ang lead scout namin, may nakita na na tao sa maisa, nag-harvest ng mais. Araw yun. Araw, mga umaga na kay nagpaliwanag na kami. Ang ginawa namin is inupihan. Hanggang sa upi ng upi, naglong kami. Habang nag-uupi, ang isang batalyon is nag-square measure na. Sino yung lead? Hindi ko na malala yung Pepsi na yung lead scout. Di ako is a guide. Pindot agad ako sa team leader. Ang team leader, pindot agad sa CEO kay Captain Ginulbay. Ang sabi ni Captain Ginulbay, sige, continue upi. Upi ng upi. Kaya magtagal tayo dito, upihan natin para ma-sure natin kalaban ba o talaga nag-harvest ng mais. Di upi kami. Hanggang sa inabot ng 3 oras. Ngayon, pagka 3 oras ang upi, nakadapa na yung tropa, nag-move na kami kasi ang isip talaga namin, tao nag-harvest ng mais. Di ngayon, low ground kami. Wala Ano yung baril na nakita? kami nakita ang baril na nakita. Di ngayon, pagka 3 oras na sige upi, nagbaba kami. Init na namin yung high ground. Wala kaming cover kay mga kugunan man. Diyan sa area ng Upinoro is puros kugunan. Kay sa Cotabato, wala mang ganong cover dyan. Pagka lapit namin, siguro mga 200 meters na. Yung pala mga kalaban is naka-square meter din sila, nakadapa.
nakakuan kami, hindi namin alam na ang mga tao is yung kalaban, mga imay, nakadapa pala, maro ang kuwan din sa Cotabato. Nakadapa sila. Ngayon, nag-volunteer sila. Pag volunteer nila, di okay pa kami. Walang mabuti, wala natamaan. Pagka medyo nag-advance kami, diyan na magamit yung training natin na sneak roll talaga, na kayo wala namang cover, kugunan. Nagkuman si Captain Ginulbay na, sige, gamitin natin yung pagka-sneak roll. Tapos ang kuman ni Captain Ginulbay, para malumura lang kalaban, sigaw kami na, Ranger kami. Yung kalaban, medyo nag-atras-atras pa rin. Wala pang putok. Di, nagputok ng bulner lang ang kalaban. Pero kami, hindi agad napaputok. Ang ganti lang namin, kasi lugran na kami, wala kaming makabiran. Ang kuha nila ni Captain Ginulbay, Assault Ranger, pero ang Ranger, gapang hanggang makababa na ganyan, kasi lugran kami. Doon sa kami nagpaputok sa pataas na. Nasa unahan sila. Ngayon, nung pagtaas nung malapit na kami, kay wala talaga kabiran, tayo na lang kami. Habang pag tayo namin nagpaputok, natamaan ako sa dalawang paa. Yung tama ko dito, lampas din dito. Yun ang, habang natamaan na yun, ang tropa, sige laban. Ang ginawa ko, ginamit ko, sneak roll. Kung paano ako makasurvive sa may kanal yung daanan ng tubig. Doon ako nagtago. Habang nagtatago ako doon, siyempre ang tropa, wala pang tama. Ako lang natamaan, ako lang naundid. Program. Tama. Mga siguro ilang segundo bago ko naramdaman kasi nag-init na yung paa ko, tapos natulo na yung kwan, yung dugo. Tapos kahit anong tayo mo, is hindi ka makatayo dahil kwan na, ngimay na ang paa mo. Manid na. Tingnan mo. Pagtingin ko, ako na. Sabi ako kay Captain Ginulbay at saka kay Medyo Rosete, si Rosete, Sir, may tama ko. Ang sabi sa akin, ano, sige, survive mo, gamitin mo pagka-ranger mo, stick roll. Pero ang sabi ko, Sir, ang important ko, ginanong ko na lang sa, kay wala mang cover, kay Kugunan. Maghanap ka ng kakabiran mo. Sabi ko, Sir, walang kakabira kay Kugunan. Kaya ang ginawa ko, si Sir Rosete, na sa Midyong Kanal, dinaganan ko siya. Kaya hanggang sa ngayon, makita ko ni Sir Rosete, hindi siya malimutan sa akin, hindi siya makalimut sa akin. Dinaganan ko siya ngayon para niyakap ko siya. Pag iyakap ko sa kanya, gulong ako, nagtago ko sa kanal. Ang sabi niya, madiskarte ka plong. Kaya hindi ka talaga mamamatay. Dinaganan mo ako, kung matamaan ka uli, matamaan din ako. Tapos nagtago ko sa kanal. Kasi grabe din palang ongoing perfect nun. Ongoing parfight. Habang nagpa-parfight ang tropa, ako nasa kanal na, ang sabi sa akin ng Sir Rosete, sige, diyan ka lang. Huwag kang malumural. Tapos ang sabihin mo, huwag kang mag-isip na mamamatay ka. Hindi doon ako pinahimro lagi ni Sir Rosete habang nagpapaputok sa salita sa tabi ko. Nasa kanal ako. Katagal bago ako nakuha ng kwan, ng reinforce. Ang nag-reinforce sa amin is 19 company. Mga, ano katagal yun? More or less mga 2 hours ang encounter. Ganun sila katagal. Matapang imay, kaya nung nagtagal na, kaya sila nag-withdraw. Ang 19 company at saka second company, doon sila natakot na sigaw ng Ranger, Assault Ranger. Pero ang Ranger, diskarte lang, sabi na Assault, pero naka-standby, putok-putok lang. Doon sila nag-withdraw. Pero walang, kuan, maliban sa'yo, wala pang naundid na. Dalawa kami nawundit si Turma. Natama siya dito sa ilong. Kuha ang gantong ilong niya. Pero ikaw, no, alam mo kaya mo pa sarili mo. Sa isip na lang sabi ko, kaya ko, kung halimbawa na malumurol ka, kay isip mo na, wala na. Yung parfight na yun, umabot ng 2 oras. Bago nakuha ng tropa yung posisyon ng kalaban, may nabutan pa sila mga body count. Sila pa ang body countan. Na lumurol sila na pag kumanang pagsigaw na isang kabatalyon na Ranger ni Assault, doon sila siguro na lumural. Kahit ang Ranger, hold the line, nagpapaputok, pero nagkukuman sila ng Assault. Pang lumural yung, makatulong din sa kalaban yung pag sigaw na Ranger. Kasi alam nila pag Ranger, talagang Assault at Assault yan. Hindi yan malumuro kahit nasa low ground, hindi yan magpapatalo. Gagawa pa rin ang paraan yan para malumural ang kalaban. Ano yung pakiramdam, Master, na ikaw yung nawundid? Ang sa akin, nung pakiramdam ko, sabi ko, sige lang, ganyan talaga ang kuha natin sa paninerbisyo.
Hindi, kung sa kwan, palaro ko siguro yung araw na yun, na ganun talaga. Kawan ng Diyos, hanggang sa wounded lang is naka-recover ako. Na-survive mo naman, ano mo naman yun, iba ka naman ng gabi. Naibak ako pero matagal dahil sa nasa lugran kami, hindi makababa ang chopper. Tapos ang tropa, ang inuna talaga na yung ang kalaban is mapawithdraw nila. Kasi ako, wala, doon na talaga, pindown na ako, nandun ako sa kanal, doon ako nagtatago. Hanggang sa pagminsan, pinuputokan ako ng kalaban, makita ko talaga yung tama ng bala sa tabi ko kay siyempre, kwansa, yung lupa na binungkal. Pag tama pagminsan, alikabok na. Hindi mo makita ang bala pag putok na yung tama ng kwan, daw ga, alikabok ba? Kay araruhan man. Pero, Ang iba, ang ginawa na lang para meron silang cover habang nagpuputok ka, naghuhukay. Yung nagagawa na sila ng kwan, ng tataguan. Kapag hold line talaga sila. pero, na-clear niyo yung inya. Oh, na-clear yun. Hanggang may nakuha pang ang tropa na body count. Ano? Na naka-recover sila ng carbine, M14. Tatlo na recover nila doon, noong time na yun. Tapos wala naman. Wala naman namatay, awa ng Diyos. Ganun lang, wounded lang. Dalawa kami na wounded ni Turma. Ang tama niya is ilong, sa akin dalawang paa. Doon ko masasabi sa encounter na yun na kapartito ng buhay sa part ng trabaho na ganyan. Sabi ko, hindi Master, ano yung pakiramdam? medyo lumoral din ako pero ang pagkalumoral ko is para sa bayan yung pinaglalaban natin. Hindi yung pagkalumoral naman na pagsabi mo na ko, pag one mo alis ka sa service, hindi. Ito ang sinumpaan mong trabaho. Na ma-wounded ka o mapatay ka is okay lang kasi sinumpaan mong trabaho. Kaya yun ang sabi sa akin ng magulang ko nung pagka wounded ko, no, hospital ako sa Beluna. Ang sabi sa akin ng kapatid ko, nanay ko, hindi ka na bumalik. Sabi ko, hindi. Ito sinumpaan kong trabaho. Hindi ako alis sa serbisyo ko para sa bayan din to. Time na yun, Master. More or less. More or less is 70 MILF ang kalaban. Kaso mula nakaposisyon sila, pero kahit nakaposisyon sila, sila pa rin nag-withdraw. Pero, hindi yun ka. Hindi. Kasi ang ginagawa nila is pain nila yung mag-harvest ng mais. Kami, kumpisar, tagal kami nag-standby, nag-inupi-upi. Ang nagpakita, 2-3 tao lang talaga nag-harvest ng mais. Ang buo akala namin nag-harvest. Kaya alangan naman tirahin ng sniper na wala naman silang dalang baril. Ang hawak nila yung pangtabas lang. Ano yung kwan, Master? Matapang yung kalaban, sumisigaw. Sigaw sila, ang sigaw nila is Alokbar. Alokbar, Alokbar. Sa tuwing niya maririnig nyo yung sigaw na yung action. Ang kwan nila is parang ang isip din na mag-assault din. Nung una naisip siyempre yung mga junior pa kami ng mga kwan. Kung sa kwan na parang assault din. Pero kung mag-assault man sila, is hold the line ka lang. Dapa ka lang. Yun lang talaga. Hold the line. Hindi ka magtayo. Hold the line, dapa ka lang. Kasi ang bala is diretso naman yan. Hindi naman yung aangle na para tatama sa'yo. Pero malakas na yung pa. Malakas ang kwan nila RPG. Marami silang RPG. Doon kayo pa talagang inaano. Pero ang kwan nila RPG nila, hindi sila makakuan kasi lampas din. Kasi siyempre na walang cover. Pag sanda pa naman ng kinakuan. Is kwan sila, lampasan ng RPG. Makita mo yung RPG na pala talaga pag magputok na diretso, hindi masapul sa tropa namin ba. Hindi man nila makakuha ng angle, hindi katulad ng M203 na pwede nilang i-angle. Pero halos pares lang kayo ng posisyon. Hindi kayo lugi. Lugi kami, low ground kami. Sila, merong kabir-kabir na konti na mais, hindi sila makita. Ang malaman mo lang yung paglabas ng putok ng bala na ang tao na
yung pinanggagalingan ng putok. Ang sa amin talaga, para kaming target paper. Kaya ang ginawa ng iba, naghukay sa lupa. Ano yung discount? Ang Nasa lupa talaga. naghukay sa lupa kay pwede ka makakutot basta makalubog lang ang ulo mo katawan mo para makahold line ka lang. Ganun pala yan. Tapos ang ginawa ng sniper, nag-atras, naghukay din sa lupa. Doon sila na lumural sa sniper. Kada putok na isa kasi kasabi ang sniper nga, pag putok niya, sigurado may tama. Doon nila natakot ang kalaban, nag-withdraw sila. So, malaking bagay din. No? Malaking bagay. Kaya ko rin nakita na may tama sila, na marami silang wounded. Nung nakuha ko ng chopper, inikot-ikutan pa sa taas ng chopper. Kaya nung time na nasa kahiga ko sa chopper, nakita ko yung mga tao na mga kalaban, is nagbubuhat din sila. Yung time na siguro napatay, hindi na nakaya nilang buhati kasi nag-assault na ang 19 company. Pero hindi na pinupukan ng chopper. Pinuputukan din. Pero hindi nagtagal magputukan chopper kasi ang base makulang tropa, matamaan. Limitado rin ang putok. Limitado rin. Limitado kay ang tropa nando sa sa baba. So, hanggang sa mga... Anong oras kayo nag-start mo? Nag-start kami noon mga siguro alauna ng 1300 hours ng hapon na. O 2 hours na Bago ako nakuha siguro sobra 2 hours kay hindi pa na-clear ang area. Baka mayroon pa mga sniper din na kalaban. Isa pa yun. Hindi bababa ang chopper. So, at least, ano ang pakiramdam na nandyan na yung chopper? No, masarap ng pakiramdam. Sabi ko, sold. Ligtas na ako. Kaya nga pagdating sa division, pag nakita noon din na kinuha ako ni division commander na sabi niya kasi ang balita nung una doon is patay na ako, na lost blood na. Kahit sa regiment, ang panon patay ako, kahit sa liaison. Taka sila nung pagka isang buwan ako sa Biluna, nagpunta ako sa liaison. Uy, nandito man sa Flores. Kasi 3 kaming Flores na magkakabats. Puros patay, ako lang nakasurvive na Flores. Ngayon? O ako lang naka-retired. Ang isa namatay sa Lanao, sa Marawi. Sa area ng Lanao. Ang isa dito sa area ng sa Luzon. Ano yung lesson learned? Sa akin lang siguro is gano'n na lang talaga kapalaran na lesson na ganyan. Kaya ang lesson learned ko doon, hindi ka talaga dapat magkumpiyansa sa pangyayari na yun. Kaya ang alam mo talaga is nag-harvest ng mais. Maawa ka rin sa tao na tirahin ng sniper. Kasi tayo may puso na ulamang baril. Tapos titirahin mo na ang babarilin mo na ngayon. Siyempre naawa rin si Batcom noon, si Major Bolivar. Kasi ang advice ni Kaping Ginulbay, Sir, tirahin na yan. Baka kalaban na dito. Sabi ni Sir, hindi. Kawawa yan. Naghahanap po yan tao para mabuhay, nag-harvest ng mais. Kasi ang karaniwang pagkain nila no, mais. Yung pala is kalaban na. Ano yung result? M14, garan at saka carbine. Oo. Body count. 2 tao body count. Please, Maganda ang resulta ng encounter din. Ayun lang. Pero yun talaga ang hindi ko makalimutan na encounter kay kasama rin ako sa Marawi. Puno Haji. Dito sa Bukidnon. Nung mag-eleksyon na ako, nagdala sa operation dito kami na lumigid. Then sa Siraway, pag-risk ko sa mga hostages. Pero awa ng Diyos noon, hindi ako na-wounded. Kaya ito lang talagang hindi ko makalimutan pagka-wounded ko. ano, gusto mo pang mag-build up? Yan, tama na yan. So, isang inspiring need. Oo. Sa akin lang, sa mga kabataang Pilipino sa atin na gusto mas maganda, mag-apply din sa sa sundalo kasi unang-una, na trabaho yan, professional na trabaho at para sa bayan din. Kaysa malulungsay mga biso ko, ano mga yan sa mga barka-barkada. Kaya yun ang sabi ko kasi sa amin magpupinsan, ako nung kauna-una naging sundalo.
Ngayon, in-encourage ko sila. Sabi ko kung medyo professional, may pinag-aralan man kayo, kahit hindi kayo magpasok sa Army, Navy, Air Force o Police. Kaya ngayon ako ang idol nila kasi naka-retired ako. Kaya ang advice ko sa kanila, mahalin yung serbisyo, hindi kayo gagawa ng kaso, ingat kayo sa serbisyo. At maka-retired kayo na katulad ko. Makagraduate kayo ko sa pag-aaral. Kaya ako, salamat din sa Panginoon Diyos, yung mga hiling ko sa Panginoon Diyos, sa dami kong nadaan ng encounter is naka-retired ako. Kaya masaya na rin ako sa buhay ko. Kahit sa dami ng pinagdaanan ko is naka-retired ako. Ano Okay. yung accomplishment na hindi mo makalimutan? Accomplishment. Sa kwa namin is yung sa Marawi. Yung last na kasama ko sa encounter sa Marawi. Proud ka na kasama. Proud ako sa kasama sa Marawi. Kahit na kasi nasa support company ako, senior na nakisabi ni CEO na nasama ko talaga sa tropa pagpasok sa area. Kahit maghatid lang kami ng mga bala sa mga assaulting kwan doon, makasama rin kami sa pag-alangan naman na magtago ka sa building, mapaputok ka rin talaga. Kaya pag sabi minsan ni CEO na, balik na kayo doon, kami na lang dito, mga team leader, team member lang. Ang mga senior CEO doon na lang sa likod sa na-clear na area. Napakasakit ramdam na historical na hindi makalimutang gera sa Marawi. Isa ka sa nagtapos doon. Oo, isa. Simula hanggang sa kami nagtapos kasi ang port company sa Marawi, may history ang port company. Kaya sa briefing sa brigade, kaya kasama ko sa briefing sa brigade ang CEO namin si Sir Raterta. Ang briefing doon sa LRC, port company, at saka DRC, ang target to sa baba ng brigade, within 35 minutes makuha ang target. Kaya ang tropa is walang dalang pagkain. Hanggang sa inabot ng 6 months. Kaya hindi ko makalimutan yung Marawi kay within 35 minutes hanggang sa naglala ng 6 months. Yun yung briefing nung una. Yung briefing sa brigade.